best clothing, magagandang mga bahay, sasakyan, pero pag masama ang loob mo, hindi mo magawa yung bagay na gusto mo. Pag mabigat ang loob, you cannot even enjoy the food. Minsan, nasa Boracay kayo, Disneyland, ang ganda ng lugar, pero pagka nagkasamaan kayo ng loob, nagkukulong sa kwarto, walang lumalabas. And everything is ruined. Nawawasak, nasisira ang lahat kapag hindi maayos yung kalooban. Alam nyo, I discovered something very powerful kung bakit na maraming Bible school students hindi alam ito. You know? And I just realized when I did a research study on it, alam mo si David kung bakit laging nandoon sa mga tupa, malayo, mag-isa, gumagawa ng mga awit. And then nung time na inutusan ng Panginoon si Propeta Samuel para gawing hari ang isa sa mga anak ni Jesse, pinalabas yung mga anak. Alam nyo si Jesse, yung tatay ni David, ang tinawag lang yung 7 anak niya. Hindi niya tinawag si David. Nandun si David. Alam niyo kung bakit? Tapos may sinulat si David, sabi ni David, I am a foreigner in my own family. Tapos nung may gulayat na higante, si David pumunta doon dahil nautusan lang ni Jesse na magdala ng tinapay at keso. Yung mga kapatid niya na si Eliab, sinasabihan siya, ba't nandito ka? Magpapabibo ka na naman. Umuwi ka, bantayan mo yung mga tupang nandun. Very masama. Parang laging pinag-iinitan si David. Nung hahanap ng king, hindi kasama si David. Si David nandun sa sulok, nandun sa tupa. Alam niyo kung bakit? Si David kasi, illegitimate child. Ampon si David. Ampon. Nagulat ka din, no? Ampon si David. Hindi ko di alam eh. Na lahat ng mga, walang pangalan yung nanay ni David. Pangalan ng nanay ni Moses na sa Bible. Pangalan ng nanay ni Jesus, pero pangalan ng nanay ni David. Ito pa another revelation. Ito, hindi na showbiz to. Nakarang showbiz tayo eh. Napagalitan tuloy ako ng second Holy Spirit ko eh. Pag showbiz, ingatan mo yung mga narinig ko din yung tungkol kay Marian Dingdong, pero showbiz yun eh. Ito, confirm to. Na not only ampon si David or illegitimate child, alam niyo isa pang issue? Prostitute ang nanay ni David. Prostitute. Kaya ang worst. Kaya pala, David always wants to prove himself. Palagi gusto niyang may patunayan sa sarili at sa mga kapatid niya. Pero you know what? Look at this. Yung worst situations na meron si Haring David, yung worst na yun na pwedeng maging problema ng isang tao when you realize na palagi ka nang ine-exclude, lagi ka nalang napapag-initan, yung worst thing na yun, turn out, si David, yung nakatalo kay Goliath, si David became one of the best king ng Israel. Si David, ang sinabihan ng statement na a man after God's own heart, yung worst situation, turn out, become the best version of himself. Ang pag-uusapan natin ngayon, tinitlean ko ng turning your worst part into the best of you. Paano nga ba natin ito turn out? Yung ang worst, di ba, nakakita na ba kayo, may mga tao, ang worst ng ugali nitong taong to. Ang worst ng sitwasyon, ang worst ng kondisyon, ang worst ng economy. How are you going to turn this worst thing into the best of you? Lahat naman tayo, alam niyo pa, isang problema, kadalasan sa mga taong hinahanap sa atin yung mali. 10 yung magandang ginawa mo, pero yung isa na mali, ang matatandaan yung tama o yung mali? Ang nakikita sa atin yung mali. Yung worst part mo, yun ang makikita nila. Samantalang dami mong ginawang maganda, tama, mabuti. Pero yung isang mali, para tayong mga isda sa loob ng aquarium na laging tinitignan yung isda. Para bang lahat, they've been watching you, looking at you. So it comes up na maintindihan natin na kung may worst part man sa buhay natin ngayon, I want to tell you straight, God is not a fault-finding God. God is not looking for worst of you. Sobrang kilala kayo ng Diyos nang tinitingnan niya, hindi yung worst mo. Alam mo kung saan interesado ang Diyos? Ipakita sa iyo yung best mo. Alam niyo kung isang bagay nagpapatigil sa atin sa mga tao para hindi maniwala? Kapag ang isang tao, meron ka ng prejudice sa isang tao,
pansinin niyo ito. Every time that you have thoughts to another person, wala kang pull. Hindi ka ma-bless. Pag meron kang, yung basta, hindi talaga ako believe sa taong yan. Kahit anong gawin niyang the best, hindi ka talaga bibilib. Hindi ka talaga mabibless kasi may issue ka na eh. Meron ka na something in your mind na itong taong ito, hindi ka talaga nabibless sa kanya. Kaya kahit mag-tumbling-tumbling nga yan, hindi ka wala, kulang pa yung tumbling mo, 3 lang. Hindi pa dumudugo ilong mo. Gusto ko dumugo ilong mo. Alam niyo, why? When people are like that, you have kasi something na like a prejudice. Pag sabing prejudice, meron ka ng hatol. Doon sa tao, kaya wala kang pull. May hatol ka na, kaya hindi ka ma-bless. Hindi ka ma-encourage, kahit ang galing-galing niya. Why? Because what you are looking, worst. What you are looking, expecting sa mga tao, yung hindi maganda. That is why, pag-uusapan natin ngayon, that God wants to bring hindi lang yung good things in you, but at least the best in you. The best in you. May babasahin akong version sa Bible. By the way, kumakalat ngayon sa internet, sinisiraan nila yung Pinoy version ng Bible. Which is, sinasabi na ko, hindi Bible yan, huwag kayong magbabasa ng Pinoy versions na Bible na yan. Hindi yan, let me tell you straight. Ang ganda ng salita ng Panginoon na hindi niya kinulong ang tao para matranslate ito hindi lang sa ibang wika, kundi sa iba-ibang klaseng version o translation para makarelate tayo. Kasi pag binasa mo yung Pinoy versions, sobrang makakarelate ka kasi ginagamit niya yung mga wika, lingwahe na common ginagamit natin. Kaya makakarelate ka easily. Yung gagamitin ko naman translation, binash din ito before. Ngayon binabas siyang, alam nyo, the enemy is always trying to look for something na magamit niya para sabihin, ako, yung Bible na yan, watered down Bible yan, hindi yan salita ng Diyos. Ano yan, yung mga lingwaheng, hindi, actually, yung mga mababasa mo, makakarelate ka, especially for the young people. Gaganahan ka kasi pag nag-survey tayo ngayon, how many young people are reading their Bible, wag na nga young people, hindi na ako magpapataas ng kamay. Pag nagpataas ako ng kamay ngayon, sino sa inyo nakabasa na ng buong Bible, baka mapahiya ako eh. Kaya wag na lang. Wag na lang. Kaya lahat ng paraan, pinapayagan ng Diyos, at least mabasa lang. Mabasa lang siya. Pero at least, I want you to know, that's always best not to study a book, but always to look for the person of the book. Kailangan hinahanap natin si Jesus doon sa Biblia. Dapat sa isip natin, si Jesus ang salita ng Diyos. Si Jesus ang salita ng Diyos. Yung gagamitin ko, binash din ito dati, ang title naman, The Message Bible, ni Eugene Peterson. Ano itong The Message Bible, sobrang niyang pinababaw, pinaraphrase, at para lang ilagay yung mga totoong meaning ng mga bawat salita, parang makarelate tayo. Ang nakalagay sa Romans 12:2, you offer yourself as a living sacrifice. Di ba? Alam niyo yung verse na yan. Therefore, I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you offer yourselves as a living sacrifice, so that you may know what is holy, acceptable, and the perfect will of God. Yun yung New King James Version. Tapos sa verse 2, by looking unto Jesus, the Hebrews 12:2 pala. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yun yung nakalagay sa verse 2 ng New King James Version. Pero yung The Message Bible, ito yung nakalagay. Talking about bringing out the best, basahin natin. Chapter 12, verse 1 and 2. Don't become well-adjusted. Verse 1 tayo. Yan. So here's what I want you to do. Ito din gustong gawin ng Diyos ngayon, nagawin natin. God is helping you. Na ano raw? To take your everyday, ordinary life. Your sleeping, your eating, pag mapasok ka ng trabaho, yung mga walking mo, yung going around mo in life, mga errands mo, itinerary mo, lahat daw ng ginagawa nyo araw-araw, kahit tulog ka, kain ka, trabaho ka, kung ano man yun, sabi niya, place it before God as an offering. Place it before God as an offering. Paano yun? Mama-explain ko kung paano. Kasi maraming cliche statement ang Bible, ang gandang pakinggan, ang hirap intindihin. Nasanay lang tayo na hindi na naman natin talaga tinatanong sa sarili natin, ano nga ba talaga ibig sabihin nun? Halimbawa, isang statement na ang gandang pakinggan, pero hindi natin talaga alam yung totoong ibig sabihin. Put your attention on God. Ano ba, yung salita na yan?
Na ilagay doon natin yung buong attention natin kay God. What does it really mean? Ano ibig sabihin talaga ng looking unto Jesus? Ano talagang ibig sabihin ng put your attention on God? What does it mean? Ano talaga yon? Yung ibig sabihin nun? Explain ko sa inyo mamaya. Sabi diyan, place it before God as an offering. Kung nagtatrabaho kayo ngayon, tapos kumakain ka sa kanto, or natutulog ka, or namamasahe ka, nagko-commute, or naglalakad, whatever you're doing, sabi ni Lord, place it before God as an offering. How? Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Alam niyo ito, maraming teaching ng mga churches. Sa kanila, pag binasa niyo yung Romans 12, ang totoong context niyan ganito. Sabi kasi ni Apostle Paul, this time daw, i-offer niyo yung sarili niyo as a living sacrifice, as an act of your worship. Yun yung verse 2, no? Verse 1. I-offer mo yung sarili mo as an act of your worship. Kasi ang sinasabi ni Paul, noon kasi in the Old Testament, hanggang sa time ni Jesus, yung mga tao, alam niyo kung ano ginagawa? Interesado sila sa what they can do for God. Nagdadala sila ng mga lamb, ng mga blood of bulls and goats, ino-offer sa temple. So yung mga tao, nakafocus na sa anong magagawa nila for God. Anong magagawa nila para sa Diyos. Doon na-perform ang religion. Na ang focus na ngayon, ano yung magagawa namin para sa Diyos? Para namang may magagawa ka. May magagawa ba kayo para kay God? Sa totoo lang, may magagawa, madadagdagan nyo ba yung buhay ng God? Madadagdagan nyo ba yung pera ni God? Ano yung bagay na pwede natin gawin para kay God? Wala naman eh. Pero pinofocus tayo ng religion, what we can do for God. Ngayon kasi sabi ni Paul, baguhin nyo na isip nyo. This time, dati kasi, ang mga tao nakafocus ko, ano yung dala-dala nila, madadala nila sa temple. Sabi ni Paul, this time, I want you to know, change your mind, kasi ang offering na ngayon, parang ganito, tayo nag-iisip ng the best na mai-offer kay God. Sabi ni Lord, baguhin mo na isip mo. Kasi ang Ama ang nag-isip ng the best na mai-offer niya sa atin. Sinong in-offer ng the best ng Ama sa atin? Si Jesus. Meron pa bang the best offering bukod kay Jesus? Si Jesus na yung the best offering. So ngayon, sabi ni Lord, this is my best. I-embrace mo yon. I-embrace mo na ang offering na the best, si Jesus, tapos binigay niya sa'yo. Tapos ngayon, sabi ni Paul, don't you know that you are now the temple of the Holy Spirit? Saan sila nag-o-offer dati? Sa temple. Ngayon, ikaw na yung temple. Tapos yung offering, inilagay niya sa loob ng temple, si Jesus. Alam niyo kanong the best ngayon? If the temple is you, and then Jesus is the best offering, ang gagawin lang ng God na gusto, ikaw mismo, hindi yung gagawin mo. Mas focus si God sa who you are. Sabi mo sa katabi mo, ikaw mismo. Kaya lang ibang ginagawa, alam niyo kung ano, nagsasakripisyo, nagpipinitensya, nagpapahirap sa sarili. Nag-iisip sila na may magagawa silang mabuti para kay God. Ang pinapa-embrace sa atin ni Lord ito, tanungin ko kayo, naniniwala ba kayo, sagot lang kayo ng malakas ha, na pinagpala na kayo ni Lord? Amen. Naniniwala kayong niligtas na kayo ni Lord? Amen. And naniniwala ba kayong pinatawad kayo ng Diyos? Amen. Naniniwala po ba kayo na tinanggap kayo ng Panginoon? Amen. Alam nyo, sabi ng salita ng Diyos, embrace what God does for you. I-embrace nyo yan. Yakapin nyo yung bagay na ginawa ng Diyos na yan. And then, pag niyakap mo na pinatawad ka ng Diyos, okay, magpatawad ka. Pag tinatanggap mo na minahal ka ng Diyos, and then, magmahal ka. Pag niyakap mo, yung paniniwala mo pala na ang Diyos, tinanggap kang buong buo, ganoon din ang gagawin mo, tanggapin mo din ang tao ng buong buo. It means, tingnan nyo yung verse, next verse, don't become well-adjusted to your culture that you fit into without even thinking. Alam nyo, marami ngayon sa mga kabataan po, hindi na nag-iisip. Basta trending, basta ang daming followers, basta grabe yung views, basta ang daming influencers na nakikinig at sumusunod din at nakaka-influence. By the way, don't be confused sa fame and influence. Ha? Yung influence, you're already dead and gone, nandun pa rin. Pero yung views and followers,
Hindi po yun, minsan fame lang yun. Just like a flame, soon it's gone. Yun, hindi po yun influence. Views lang yun. Ang influence kasi, kahit patay ka na, katulad si Rizal, naka-influence, yung patay na siya, pero ang dami pa rin na-influensyahan. Si Jesus, naka-influence, patay na siya, ang dami pa rin na-influensyahan. Yung mga napapanood yung pong influencer, pag namatay sila, wala na. Hindi na naka-influence yun. Sabi ni Paul, marami daw mga tao, masyado nang well-adjusted sa culture to a point na they even not thinking anymore. Di na nag-iisip. Alam niyo ba dati, makita lang yung panty ng babae, hiyang-hiya na. Di ba, nakapalda, tapos biglang hinangin ng binti, nag-ano, no? Talagang lahat ng pagtatakip gagawin mo eh. Pero hindi na ngayon. Why? Hindi na kailangan umangat yung palda. Makikita mo ngayon sa TikTok, naka-two-piece. No? Naka-two-piece na talaga namang lahat. And soon, look at me. Dadating yung time, ang culture natin, like for example, yung marijuana. Sa Canada, in part of the US, part of the Europe, in so many places, legal na yon. Legal na yung weeds. Gagawing brownies, gagawing vape, gagawing medicinal plant, gagawing oil, gagawing smoking, gagawing lahat. Legal na siya. Pwede na. Dati, sa UP, may oblations. Anong petsa yung jam? December, no? Every December may oblation. Tatakbo yung mga lalaki na part ng, I think, Alpha Pi Omega yata ito. Natatakbo ng hubo. Para sa isang klaseng Alam nyo ba in Europe, merong mga campaign or rally na yung mga babae nakahubad, topless, walang bra. Tapos ang dami nila tumatakbo sa kalsada. Without even thinking, sabi ng culture. We are well-adjusted na people are not even thinking of it anymore. Dadating ang time, alam nyo, kung yung lalaki pwedeng nakahubad, ba't hindi pwede ang babae? Dadating ang time, pag hindi na nag-iisip ang tao, papasok na yung culture in different ways, different trendings, and then we don't care anymore. Kaya tayo nandito, para mag-isip. Sabi mo sa katabi mo, isip-isip din pag may time. Alam mo, ang role ni God sa salita ng Diyos sa church natin, so that you will be changed from inside out. Sabi niya, instead na madrag tayo ng mga culture, fix your attention on God, you will be changed from inside out. Pansinin niyo, hindi binago ni Lord yung itsura mo. Ang binabago ni Lord yung kalooban mo. Kaya it doesn't matter ano yung situation, location, or looks. Ang importante, inside. Kahit hindi ka ganung masyadong kagwapo o kaganda, ang ganda naman ng kalooban. Yung iba, ang ganda ng mukha, ang pangit ng kalooban. Doon tayo sa maganda kalooban. Sabi mo sa katabi mo, ang ganda mo. Yung loob. Yung kalooban. Look at me. The Lord will change us actually from the inside. Ang babaguhin sa atin ng Diyos, yung loob natin. Bakit, Pastor? Paliwanag ko. Bakit kailangan baguhin sa iyo yung loob mo? So that you are ready to recognize what He wants from you. Tapos, pag na-recognize mo na ano yung gusto ng Diyos sa iyo, you can quickly, sabihin nyo nga, mabilis. You can quickly respond to it, unlike the culture around you, na lagi daw idadrag tayo sa level ng immaturity. He will drag you into the, mamaya, ano yung maturity at saka immaturity? Paliwanag ko mamaya, ha? Ano yung immaturity at saka matured? Sino ba yung mga matured? Sa mundo kasi ganito. Sa mundo, ang matured, independent. Kapag kaya mo nang mag-isa, di mo na kailangan ng parents mo, wala ka nang pakialam sa kanya dahil may trabaho ka na, aba, matured na, independent na, galing. Di mo na mapipigilan. Matured na daw siya eh. I am an independent man or independent woman. Sa Lord, hindi. Sa world, ang independent, ang maturity, independent. Pero sa Lord, dependent. Na wala kang ibang aasahan. Pagkain mo, hininga mo, buhay mo, kapayapaan mo, kaligtasan mo, kapatawar mo, everything, nakadepende ka lang kay God. Yun ang matured. Sa mundo, maririnig nyo ito, follow your heart. Sa Lord, your heart is deceitful. Sa mundo, search your heart within. Or search yourself. Sa Lord, search the scriptures. Sa mundo, you know what? Trust yourself. Sa Bible, trust the Lord.
Laging may dalawang culture, kingdom na sinuturuan tayo na dalawa. May tinanong ako sa Bible school one time, sino ang opposite ni Satan? Sino po ang kalaban ni Satanas? Lakasan nyo naman, sabihin yung katabi mo. Sino po ang kalaban ni Satanas? Really? Naniniwala ba talaga kayo na ang opposite ni Satanas, si Jesus? Pantay ba talaga silang dalawa? Nasanay lang kayo sa Ginebra, San Miguel. Na yung demonyo tsaka yung anghel. Ang masaklap daw pag umiinom ka ng alak, yung demonyo, di ba, nasa ilalim. Yung anghel lang may hawak ng ganon. Pero pag iniinom na rin ng lasanggero, nagkakabaligtad, yung anghel nasa ilalim. Kaya may suggestion, ano raw, istruhin mo. Para hindi na bumabaligtad. Let me tell you, alam niyo ba na hindi si Satanas ang opposite ni Jesus? Kasi sabi ng Bible, si Jesus is seated far above from the enemies. Nandun si Satanas, si Jesus nasa taas. Malayo. Sa atin nga, between Satan at saka sa atin, nasan si Satan? Underneath our feet. Romans 16:19. It's underneath our feet. Sino ngayon ang opposite ni Jesus? Kung hindi si Satanas. Sino ang kalaban ni Jesus? Turo mo yung katabi mo, sabi mo, siya po. Ayaw niyo maniwala eh. Oh, come on, look at me. Ang opposite ni Jesus, ikaw. Totoo. Why? Look at me. Come on, look at me. Tingin kay pastor. Kasi, dalawa lang yan. Either nasave ka kay Kristo o nasave ka sa sarili mo. Either nabe-bless ka in Christ or nabe-bless ka in self. Either nagpatawad ka through Christ or through yourself, your own strength. Dalawa lang yan, mamili lang kayo. Ginagawa mo ba isang bagay dahil sa Diyos o dahil sa sarili mo? You are the opposite of Christ. You are the opposite of Christ. Hindi si Satan. Kaya ang mga tao, dalawa lang, naligtas ka sa sarili mong gawa o sa ginawa ng Diyos. Napapagpala ka ba dahil sa sipag mo o dahil sa kabaitan niya? Nagiging blessed ka ba dahil sa katapatan mo o dahil sa katapatan niya? So, ang opposite po ngayon ni Jesus, yung katabi mo. Pag pinalalim ko pa ho, alam niyo ba ibig sabihin ng hasatan, ng Satanas? Yung totoong meaning niya. Alam niyo ba ibig sabihin ng Satan? Check niyo sa Greek word. Ang ibig sabihin ng hasatan o Satanas, ang ibig sabihin nun, hindi may sungay. Ang ibig sabihin po nun, kaaway. So kung yung katabi mo, kaaway mo, ang tawag yan, Satanas. Medyo lalalim lang ng konti yun, pero huwag mo nang sabihin, mas magandang kaaway na lang. Pastor, how to take our everyday ordinary life as an offering to God? How can we take that? Paano ba? Paano ba? How can we, yung embracing what God does for us, sabi, is the best thing we can do for Him. Paano yon? Paano yung yayakapin yung ginawa ng Diyos sa akin, yun daw ang pinaka-the best na pwede kong gawin para sa Kanya. Ano ba ginawa ng Diyos sa'yo? Di ba minahal ka ng Diyos? Di ba niligtas ka ng Diyos? Hindi ba pinagpala ka ng Diyos? Hindi ba tinanggap at inuunawa ka ng Diyos? Bago mo may gawin na kahit na ano, yakapin mo muna yung paniniwala na yon. Amen. Yakapin mo muna yung paniniwala na yon. Ibig sabihin, we need to embrace what God is doing in our everyday life. Kakainin mo na lang yung galunggong, sasabihin mo pa, thank you, Lord. Gagastusin mo na lang yung sweldo mo, sasabihin mo pa, thank you, Lord, may natira pa. Susuot mo na lang yung brief mong parang bacon na sa kalumaan. Sasabihin mong buti na lang meron pa rin, Lord, thank you po. Magsisipilyo ka na lang. Yung bang pinagkapiga-piga mo na yung toothpaste na halos talagang yung nagpaltos-paltos na yung kamay mo sa sobrang kakapiga. May lumabas lang sa toothpaste, sasabihin mong, Lord, thank you, Lord, umabot pa. Umabot pa, Lord. You know what that means? Ang ibig sabihin nun, in your everyday life, you are putting God. Dedicate everything we do every day for the glory of God.
Ang ganda nung kinanta natin. That song kanina, kinumpose ni Pastor Irene yun, ng worship pastor. Sabi doon sa song, dahilan ng pagising ko ay ang katapatan mo. Let me tell you, kung kailan kayo matutulog, ikaw ang may desisyon nun. Pero kung magigising ka pa sa umaga, desisyon na ng Diyos yun. That's up to God if you will wake up in the morning. Kahit pa sing laki ng kalembang po yung alarm clock mo, pag hindi ka na magigising, hindi ka na talaga magigising. Kaya kung buhay kayo ngayon, dedicated yan kay God. Palakpakan natin si Lord. Sabi ng salita ng Diyos, whether we sleep, we go out to work, whatever we do it to please God. Do it for the glory of God. Kahit anong gagawin daw natin, do it for the glory of God. O, tingin kayo kay PH. May tuturo ako sa inyo isang klase ng worship. Pero please, huwag niyong gagawin ngayon. Napakadelikado. Napakadelikado. Gusto niyo bang matuto ng panibagong worship? Tumatawa kayo. Hindi, gusto niyo bang matuto ng panibagong paraan ng pagpupuri? Turn your sleep into worship. Kaya napakadelikado kung gagawin niyo ngayon. Huwag niyong gawin ngayon, ha? Turn your sleep into, ano ibig sabihin nun? Alam niyo ba, may mga tao, matutulog na lang, lahat pa ng iniisip at kabigatan, dala-dala. Matutulog na lang yung problema sa bahay, problema sa pamilya, dala-dala niya, kaya pagising, ang sama ng gising. Totoo. May mga tao, pagkagising mo, nakapagpahinga ka naman, ang haba ng tulog mo, pero pagpagising mo, sumalmal yung muka. Why? Ang sama ng gising, you know why? Because they sleep with their problems. They took all the cares of the world in them. Itong gagawin mo. Pag natutulog kasi kayo, hindi nyo na kontrolado yung mangyayari. Naniniwala ba kayo doon? Pag tulog ka na, pwede kang buhusan ng ihi ng asawa mo eh. Wala ka ng kontrol doon. Pag tulog ka na, kung ano nang pwede mangyari, hindi mo na alam eh. Tama? Unless magising ka. O ito gagawin mo ngayon. Bago ka matulog, ito gawin mo. Lord, hindi ko na alam paano babayaran ng utang. Lord, hindi ko na po alam saan pakukuha ng pagkain. Lord, hindi ko alam kung magkakaayos pa ba kami ng asawa ko o ng anak ko. Lord, di ko alam kung makakapasa ako sa exam. And lahat ng issue, sabihin nyo, Lord, I don't know how to do it. Ang gagawin ko, Lord, please, habang natutulog po ako, I will trust you na while I'm sleeping, you are working. Nagiging worship yung sleep. Kasi nagsisimula kang magtiwala sa Diyos. Nagsisimula ka, tapos ito pa maganda, humingi ka ng bonus, Panginoon. Pwede po bang bago ako matulog, pag tulog na ako, can you please speak to me in my dreams? Hilingin nyo kay God, Lord, pag natutulog ako, bigyan mo po ako ng magandang panaginip. Kausapin mo ako, naku, ang sarap ng gising mo. Nasubukan niyo ba nang managinip ka, kahit ang taba-taba mo, si Marian Rivera ka sa panaginip? At least sa panaginip, no? At least in dream. Sabihin niyo kay Lord, Lord, speak to me. Ang dami kasing kinausap ni Lord sa dream. Si Jacob, si David, si Solomon, si Gideon, ang dami, mga taong mga tulog. Mga kinausap ni Lord in dream. Kaya hilingin niyo kay God, Lord, while I'm sleeping, I want to worship you. How? By putting all my trust in you. Magtitiwala ako sa iyo, Lord. Please, don't become well-adjusted to the culture of this world. Ay nako, maguguluhan kayo sa mangyayari sa mundo natin. Hindi nyo na matatanggap yung mga bagay na dating hindi katanggap-tanggap, ngayon, sobrang katanggap-tanggap na. Kaya sabi ng chapter 12 verse 2, don't conform and compromise to the pattern or the system of this wicked generation. Huwag daw tayo makipattern, makipadron. Why? The culture of this world will drag you down to the level of immaturity. Ano ba ang purpose? No? Bakit tayo idadrag ng mundo sa immaturity? Alam niyo kung bakit may purpose? Sabi niyo nga po, purpose. Ang purpose ng worldly culture so that you can fit in without even thinking. Alam niyo kung anong gusto ng mundo? Wala nang isip-isip, gawin mo na lang. Wala nang tanong-tanong.
makiuso ka na lang. Wala na. Pagka next time, nauso na yung mga weeds, nauso yung mga nudes, nauso yung mga ganito, yung mga ganyan, wala nang tanong-tanong. Dadating ang time na iba-iba na nga, di ba, yung mga level ng rights? Kung ano yung naramdaman, sa kanya, yun na yung totoo. Ang gender niya, based na dun sa feelings niya. Dadating yung time nang mangyayari na, kanya-kanya niya ng opinion. Ano yung kaibahan ng opinion sa conviction? Yung opinion, yan yung pinanghahawakan mo. Pero yung conviction, yan yung humahawak sa'yo. Kaya dapat meron tayong convictions. We know what holds us. We know where we are standing. Alam natin what we are believing. Para kahit anong opinion ng mga taong pinanghahawakan nila, okay, that's your opinion, but this is my convictions. Ito yung aking pinanghahawakan. Sabi ni Paul, fix our attention on God. What does it mean? Kung nasa langit si Lord, di lagi ka nakatingala? Kung nasa puso mo si Lord, lagi ka nakayuko? Ano ba ibig sabihin talaga ng fix our attention on God? Ang daling sabihin, pero hirap talagang intindihin yan. Ang daling sabihin, hindi, fix your attention on God. Paano nga? Ano yung pinakamababaw na paraan para mag-fix tayo ng attention kay God? Pag galit na galit ka na, how are you going to fix your attention on God? Nabalitaan nyo ba? Yung tatay na hinuli na kulong, ha? Itong tatay ito, aksidente pa yung pagkakahuli sa kanya. Gun ban ngayon. Kailan lang? 2 weeks ago o last week, nahuli na siya. Aksidente, may nakasukbik na baril sa kanya, hinuli siya, pero siya pala yung pumatay doon, nakapatay ng anak niya. Ano nangyari? Yung anak niya, inutusan niya na may bilin, 7 years old yung bata. 7 years old. Ang nangyari, pag utos niya, yung anak, hindi na ibalik yung sukle. Pinagpapalo nung tata yung anak na 7 years old. Yung anak, tumakbo sa labas. Hinabol pa rin nung tatay sa galit. Yung bata na 7 years old na hindi nagbalik ng sukle, na ginulpi niya, na hinabol niya, nginudngud niya ng nginudngud sa lupa. Hindi na pala nakakahinga, namatay yung bata. Namatay. Totoo yun, ha? Ang tanong, paano niya nagawa? Sabi nung tatay, hindi ko naman po gustong gawin eh. Nadala lang po ako, nabigla ako. Yun nga eh. Oh, look at me. Alam niyo saan nagsimula ang rage? Yung ganong klaseng pagwawala. Alam niyo saan nagsimula? Discomfort. Nagkaroon ka lang ng discomfort kasi hindi nabalik ang sukli mo. Yung iba, nasikipan lang, nainitan lang, nairita lang. From discomfort, magiging irritations. From irritations, magiging emotions. Yung emotions mo lalala, uncontrollably, magiging anger. And then yung anger mo, magiging rage. Kaya yung iba, nakagawa ng kung ano-ano. Alam nyo saan nagsimula yung rage? Doon lang sa discomfort. Discomfort lang. Nakapatay, discomfort lang yon. Na naging irritations turns out into uncontrollable emotions, anger, and then rage. Ano nga ibig sabihin ng fix our attention on God or to God? Ibig sabihin ganito. Ano ba si God? Love. God is, pag sinabing fix our attention to God, whatever things that is happening sa'yo or will happen sa buhay mo, lagi mong tignan, teka, ang Diyos ay pag-ibig. Doon ko fix yung isip ko. Kung nawalan man ako ng pera, ang Diyos ay pag-ibig, magkakaroon din ako. Kung nasaktan man ako, ang Diyos, mahal ako, makakaahon din ako. Makaka-move on din ako. Kung ang Diyos ay pag-ibig, lahat ng mga bagay na pwedeng mangyari, replaceable, seasonal, matatapos din. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Alam niyo kung ano mangyayari? Kakalma yung galit. Mawawala lahat. Yun yung ibig sabihin ng fix our attention to God. Tignan mo na ang Diyos ay mapagmahal. Kesa sumagot ka, kesa kung ano-anong paggagawin mo, you know what? The Lord wants really. Sabi ng chapter 12 verse 2, let the freshness of God renewed our mindset. Why? Ang purpose, ba't na kailangan baguhin yung isip natin? Alam niyo kung bakit? So that God can change you from the inside out. Ang mundo, ganito gustong mangyari. Ipakita sa inyo yung nangyayari sa labas para magbago ka sa loob. Hindi yun mangyayari. Lahat ng makikita mo sa labas, imo-modified lang niya yung behavior mo. Ang tawag doon, behavior modifications. Babait ka, saglit lang. Parang kursilyo.
You know? Babait ka ng konti, pero after 1 week, after ng manyanita, jam, brother, may jamming na kayo uli. Totoo, ano lang yun, panandalian eh. Well, behavioral modifications. Pero alam nyo, yung changes from the inside out, heart transformations. Ang binabago sa ni Lord, hindi yung habit. Ang binabago sa ni Lord, yung puso. Yung kalooban mo mismo. Yung kalooban mo. Ako alam kung binago ako ng Diyos. Dati si Herming Demonyo, sobrang bayulente. Sobra po. Konting kibot, tignan mo lang ako sa mata, gagawin ko November 1 yung birthday mo. Mainitin ang ulo. Grade 6 ako, nang saksakin ko ng ballpen yung classmate ko sa ulo. Mainit ang ulo ko dati, konting kibot. Mainitin. Pero nalaman ko na ngayon, na talagang binago ako hindi sa behavioral, kundi transformation from the heart. Why? Maraming beses na nasubok ko yung sarili ko. Na minsan may mga tao talagang grabe. Sasabihan ka ng ano-ano, i-overtaken ka, sasagiin ka, titignan ka ng masama, sasabihan ka ng masama, pero you know what? I've been able to keep my peace. To keep my peace. Lalo sa kalsada, to keep my peace. Well, anong nangyari? O, tingin kayo ngayon. Ito yung maturity. Ang maturity is this. Yung bang may chance ka na patunayan yung sarili mo dahil tama ka, pero hindi mo ginawa, tumalikod ka at sinabi mo sa sarili mo, Lord, let life deals with him. Pag hindi ka nagsalita, hindi ka lumaban, ang ginawa mo, tumalikod ka, sinabi mong bahala na ang buhay sa kanya. Pansin niyo, hindi ko sinabing bahala na si Lord sa kanya. Yung iba, ganun sinasabi, bahala na si Lord sa'yo. Para bang si Lord tuloy yung panakot? Para bang lalagyan ka ng cancer ni Lord? Hala. Hindi gagawin ni Lord John. Let life deals with him. Maraming consequences ang buhay. Anong immaturity? Ang immaturity, yung lumabang ka. Ang immaturity, yung sumagot ka. Sinigawan ka, sinigawan mo rin. Sinaktan ka, sinaktan mo din. Sinampal ka, sampalin mo rin. Niloko ka, lokohin mo rin. Parehas na kayong loko-loko. Hindi maturity. Alam niyo kung anong maturity? Si Jesus, nung yakap-yakap niya yung poste, nakakadena, lalatiguhin ng 2 Roman soldier, pwede siyang gamitin yung bibig niya para sumigaw, utusan ng anghel. Pwede niyang gamitin yung bibig niya para humiyaw sa sakit, para maawa sa kanya. Pwede gamitin ni Jesus yung bibig niya para sigaw itong mga tao o manisi, i-blame. Pero sabi ng Isaiah 53, but Jesus never opened His mouth. Yun ang maturity. Jesus did not open His mouth. Di niya binuksan yung bibig niya. Sinarado niya talaga. Tiniis niyang lahat. Alam niyo kung anong maturity? Si Christ. And look at me. Itong symbol ng maturity na si Christ, siya din yung best offering ni God. Tama? Ang ginawa ni Lord. Yung maturity na si Christ, wala lang akong time para ipaliwanag yung huwios at saka teknon. Pag sinabing huwios, yan yung matured Son of God. Si Jesus yun. Teknon, yan yung mga immatured children of God. Children of God pa din, kaya lang immature. Konting kibot, naunahan lang sa pila, nang aaway, immature. Totoo, natingnan lang masama, duling yun. Nagalit ka na, immature. Sa totoo lang ang immature, yung mga people na they're always going back to themselves. Laging ang care niya, sarili niya. Laging me. Alam ko na Holy Spirit, sorry. Ang mga nasabi ko po ay pinhingi ko ng tawad sa pagsabi ng duling. Yun ang masarap pag may asawa ka, yan yung junior Holy Spirit. Tinitignan niya kagad ako, sweetheart, huwag mong sasabihin yung salitang ganyan. Baka maka-offend ka. Patawarin niyo po ako, hallelujah. Tingin na po kayo dito. Kaya, mga asawa, tinginan pa lang, foul yun. Parang mamaya, wala tayong pag-uusapan, love-love na lang ha, love. Para wala nang come on, look at me. Tingnan niyo po ito. Now look at this. Ang maturity, si Jesus. Ang best ni God, si Jesus. Tapos naisip ni Lord na yung maturity na yan at yung best na yan, ilagay sa puso mo. Believe me, God sees the best in you. God see that you can do it.
God believes in you. Naniniwala si Lord na you are matured enough to handle the salvations. You are matured enough to handle the mysteries of God. You are matured enough to handle His Son. Si Lord ba naman, ikaw man to, di ba? Meron ka bang bibili na sira? Meron ka bang bibili na palpak palyado? Bibili ka ba ng isang bagay na nuknukan ng mahal tapos pangit naman pala? Lalo kung ang mahal ng pinambayad mo, alam mong the best yun, tama? Ang mahal ng pinambayad ng Diyos sa tao dahil alam niyang the best ka. You are the best in God. So please, why don't you look the best in people? Huwag laging worse ang nakikita sa tao. Tingnan niyo naman yung best in people. Yung anak niyo, tingnan niyo naman yung best sa kanya. Sa ibang tao, why don't you look for the best in people? Lagi na lang mali nakikita mo. Lagi na lang pangit nakikita natin. Lagi na lang hindi maganda. This time, won't you find? Pwede bang hanapin naman natin? Ano ba yung best sa taong ito? Ano ba yung best? Minsan kayo wala kayong makita, Pastor, wala akong makita na the best, pangit yung muka, pangit yung ugali, pangit yung damit, lahat parang Hindi ho yung totoo. Meron diyang the best. Kaso, kailangan mo yung the sets of eyes ni Jesus. You need that. And how God brings out the best in us? Alam niyo kung paano? When God's develop a well-formed maturity in us. Para ilabas ni Lord yung the best na yon. Ilalabas niya yung maturity na yon. Kaya alam niyo kung anong maturity sa akin? Yung mga Christians who know how they shut their mouth, yung mga lalaking who knows how they keep their pants on. Maraming Christian po, nag-fall ang mga lalaki. Ang maturity, yung mga lalaking maingat sa sarili. Ang maturity na si Jesus Christ Himself ang example. It's what? These are the people who knows that they don't need to fight back. God fights for them. These are the people that will never say anything. Hindi ka nila sasagutin. Hindi sila makikipagbalitaktakan sa chat, sa text. Hindi sila magaganon. Hindi yan makikipagbashing sa'yo. Ang gagawin niya lang is just like Jesus, He will never open His mouth. Sasabihin niya lang, Dad, forgive them, for they don't know what they are doing. Yung mga taong sasabihin, Lord, i-bless mo na lang sila. Kung nasasaktan man po kayo ngayon, okay na yan. Huwag lang ikaw ang mananakit. Kung nagtitiis man po kayo ngayon, okay na yan. Huwag lang ikaw ang pinagtitiisan. Kung niloko ho kayo ngayon, okay na yan. Huwag lang ikaw ang loko-loko. Okay na yan. Pastor, hindi mo lang alam na walan ako. Okay na yan. Why? May bagay na hindi mawawala sa iyo. Kapayapaan, kagalakan, kaligtasan, kasaganaan ng buhay, pagmamahal ng Panginoon. Hindi mawawala yan sa buhay natin. Hindi mawawala. Don't try to be something that you are not. Huwag po nating pilitin yung sarili natin na maging tayo na hindi naman tayo yon. Alam niyo, sa totoo lang, masayahin naman talaga kayo Ang nangyari lang, natabunan ka ng mga pressure, ng mga problema, kaya yung saya mo, akala mo na wala, pero it's still there in your face. The joy is still in your heart. Because happiness is a choice, joy is a gift. Yung joy na yan, regalo ng Diyos na sa inyo. Kaya lang kailangan lang mag-manifest uli sa mukha nyo. Alam niyo yung last part ng message, Bible, sa chapter 12, verse 2, nakalagay doon? O chapter 12, verse 8, ang nakalagay sa huling-huli, keep a smile on your face. Sabi ng chapter 12, verse 8, if you give encouraging guidance, be careful that you don't get bossy. Basahin nga natin yung verse 7. Tingnan yung 7. O verse 6. Let's just go ahead and be what we were made to be. Without enviously or pridefully, na kinukumpara natin yung isa't isa. Kasi pag kinukumpara mo yung sarili mo sa iba, either yayabang ka or bababa ka. So, wag daw natin i-compare yung sarili natin sa isa't isa. Wag tayong mainggit sa isa't isa. Wag tayong maging prideful sa isa't isa. Trying to be something that we are not. If you preach, just preach the message, nothing else. Ako pag nagpipreach, hindi ako nagdadrop ng mga name para manira ng tao. When I preach, I just preach, nothing else. If you help,
Then help. Yung iba, tumulong nga, nanumbat naman. Binigyan ka nga ng pera, pero kung makasumbat naman, wagas. Minsan nga, habang kumakain ka pa, yan ako nagpakain sa'yo. Mabubulunan ka pa eh. If you help, just help, don't take over. If you teach, stick to your teaching. Don't attack people. Hindi natin kailangan siraan ng iba para mataas tayo. Hindi natin kailangan papangitan, pasaringan yung iba para lang maging sikat ka. You don't need to do that. Kaya sabi ko sa inyo, when people speaking negatively against me, don't mind them. Hindi nyo kailangan ipagtanggol si Pastor Herbie. Wag na wag. That's not your job. That's not your job. Why? Because if you will just stick to your teaching, that's it. If you give encouraging guidance, be careful that you don't get bossy. Yung iba, nag-encourage nga, pero parang boss naman. If you're put in charge, ikaw ang nalagay ng, ikaw ang in charge dyan, ha? Don't manipulate. If you're called to give aid people in distress, keep your eyes open. Maging quick tayo na tumugon. If you work with disadvantage, don't let yourself get irritated with them and depressed by them. Ang pinakamagandang gawin, keep a smile on your face. Alam niyo yung mga taong naiirita, hindi na masaya. Yung mga taong nasasaktan, hindi na sila masaya. Ang request ko sa inyo, bumalik kayo sa inyong kasiyahan. Dapat make it simple. Yung masaya ka lang na nagwo-worship. Yung masaya ka lang na nagsaserve. Yung masaya ka lang na umiibig. Yung masaya lang kayong mag-asawa. At walang pera. Yung masaya lang kayong pamilya. Di ba? Yung dati naman, hindi naman masyadong komplikado. Ang alam nyo lang, basta masaya lang kami nagsisimba. Masaya lang kami na kumakain sabay-sabay. Masaya lang kami pag bagong taon, kahit nagpuputukan sila kami, sa kilikili lang meron. Basta masaya lang kami. Di ba minsan, wala naman masyado, pero dahil naghanap ka. Yung lalaki naghanap, hindi na satisfied sa asawa, naghanap ng iba. Naging komplikado lahat, nawala na yung saya, yung joy. Trabaho mo dati, simple lang naman, di ka masyado naghahangad ng kung ano-ano. Eh dahil gusto mong dagdag dito, income dito, sideline dito, topline dito, downline dito, lahat meron eh. And then nagiging komplikado ang lahat. Wala ka ng panahon sa Diyos. Wala ka ng panahon sa pamilya mo. Sasaktan ka na, wala na, hindi na masaya. Pangit ka ng kabanding. Go back to that smile. Just keep your smile on your face. The Lord wants the best of you. Gustong ilabas ni Lord yung the best sa atin, pero He cannot bring that out kung hindi tayo magdi-decide na tignan si Jesus at tignan yung sarili natin na, Lord, it's not about me, it's about you, Jesus. May kakantahin tayo ang title pag natapos na. Yung ganito, yung tapos na tong songs. Wala nang tanging kantahan, wala nang Pastor Herbie. Ang mangyayari, mag-isa ka na lang sa bahay niyo. I want you to sing the song. Huwag muna kayong tumayo. Sasabihin ko sa inyo kung kailan kayo tatayo. Yung iba sa inyo nakagano na. Tagal, uwi na po ako, Pastor. Relax. Introduction pa lang to. Kantahin natin. Kantahin natin tong songs na ito. Hallelujah. Sa akin ito yung binigay ni Lord. Sa aking alay mo, hindi sa aking mga gawa. Ito'y dahil lang sa'yo. O Jesus, salamat sa katwiran sa aking alay mo. Sa bawat pagkukulang, Sa bawat pagkukulang, God sees the best in you. ang biyaya mo. Buhay na dalisay. Buhay na dalisay Ang wagas sa aking alay mo.
katwiran sa aking alay mo. Sa bawat pagkukulang, sapat na ang biyaya. Everybody stand up. Tayo lahat. Buhay na dalisay at wagas ang saking alay mo. Hindi sa aking mga gawa, ito'y dahil lang sa'yo. O Jesus, salamat sa katwiran sa aking alay mo. Sa bawat pagkukulang, sapat na ang biyaya. If you are with a person right now, meron kayong mga kasama sa pamilya ninyo na para bang ang sama-sama ng loob mo kasi Lord, lagi na lang, parang when was the last time na nabati ako? When was the last time na napapurihan ako, na-recognize ako na inasabihan ako na ang galing mo, ang husay mo? If you are the person right now na para bang masama ang loob mo kasi sa pamilya nyo, para bang you never experienced to be recognized. Today, huwag kayong sumama na ang loob. Huwag nyo nang pasamayin ang loob nyo pa. Dahil gustong sabihin sa inyo ng Panginoon, hindi man kayo nasabihan ng mga tao na you're the best. Pero have you imagine, ang Panginoong Diyos, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang pinakamakapangyarihang Diyos, sinasabihan ka ngayon, you are the best! You're the best! At kayo naman, why don't you start to look for the best in people? Start to look for the best. Tingnan nyo naman yung asawa nyo na the best yung asawa nyo. Tingnan nyo naman yung anak nyo, the best ang anak ko. Tingnan nyo naman yung itsura nyo na I am the best. Tingnan nyo naman wag naman lagi na lang mali. Wag naman laging kulang. Wag naman laging palpak. Wag naman laging parang bang ang dami niya nang ginawang mabuti pero hindi natin siya na-appreciate, na-recognize. Start to look for the best in people. Start to believe on people. Magsimula ho kayong maniwala uli sa mga tao na magbabago ang tao. Magsimula ho uli kayo na maniwala that the best is yet to come. Kung may negosyo kayo, huwag niyong tignan na palala. Tignan niyo yung negosyo niyo na the best is yet to come. Tignan niyo yung trabaho niyo na magiging the best ito. Yung pamilya niyo magiging the best ito. Yung bahay niyo magiging the best ito. Why? You deserve the best. Because Jesus, the best of God, been given to each one of us. Binigay ng Panginoon si Lord sa buhay natin. Hindi ka pwedeng maging ikaw na ganyan ngayon. You are the best. Hindi natin pwedeng apak-apakan yung sarili natin. Baliwalain yung ginawa ng Diyos. You're the best. Maraming naghiwalay. Alam niyo kung bakit? They see the worst. Marami napagod, nagsawa because they see the worst. Let me tell you, start to see the best in people. The best in people. Mababawasan po yung galit sa puso. Pag nakita nyo nang laging maganda ang bawat bagay, yung pagkain sa lamesa, kahit ano pa yan, kanin tapos toyo lang yung sinasabaw ng iba, yun na yun, see to it na ano, Lord, thank you. May kanin na, may toyo pa ako. And even on that, see the best. Sabi mo nga sa katabi mo, alam mo, ngayon ko lang na-realize, you're the best. You're the best. Brad Roland, taas kamay ka nga, Brad Roland, you're the best. Si Brad Roland mag-i-exalt dapat sa offering eh. Kaya lang nakita ko, kailangan nilang makita yung testimony, Brad Roland. You're the best. Yung iba, nagtatampo nung ako, mag-PSP ka, biglang di ako. Hindi ganun. Mga matured ang tao dito. Mga matured. Yung iba, kine-expect na yun eh. Tagal naman magpa-uwi ni Pastor. Mga matured ang tao dito, kahit magtagal. Pastor, uwing-uwi na kami, mga matured ang tao dito, hindi naiinip. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, thank you, the best ka talaga. Sa totoo lang, look, come on. Kung nandyan yung asawa mo, ngayon, tingnan mo siya sa mata. Kung di mo siya matignan sa mata, dahil baka pandilatan ka,
Hawakan mo na lang yung kamay ng simple at sabihin mo sa kanyang, you're the best. Come on, sabihin mo sa katabi mo, you're the best. You're the best. Pastora Hermie, you're the best coordinator. You're the best. Ikot kayo sa likod nyo, sabihin mo sa kanya, you're the best. Jerome, you're the best, bro. You're the best. You're the best. God wants to see the best in us. Amen. Glyza, you're the best. You're the best. Cindy. Halika, Cindy. Hinahanapan ko na po ng boyfriend to. The best ito. The best po ito. Kung magkakaroon ng shota to, the best. Taas natin yung kamay natin kay Lord. Come on, hallelujah! Sabay-sabay tayo. Buhay na dalisay. Come on, church! Buhay na dalisay at wagas ang sakinalay mo. Hindi sa aking mga gawa, ito'y dahil lang sa'yo. O Jesus, salamat sa katwirang sa aking alay mo. Sa bawat pagkukulang, sapat na ang biyaya mo. Lord, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat because you are the best! Sabay-sabay tayo, sabihin nyo nga, Panginoong Diyos, you are the best! In Jesus' name!